Bakit may awa ba sila? Hindi mga Siyempre tayo mga ka-GP Natics, marites din tayo, 'di ba? Titingnan talaga natin kung ano po ang nangyayari doon sa tatay nila. Yari ka! Lahat naman dito talagang ibabalita natin kung sige digong ba ay nakarma na. 'Di ba? Oh, sabi ni Elena Garcia, remember, ang masamang damo, mahirap mamatay. Yari ka! Kaya nga mga kababayan, over yan mag-trip si Chong Kitty. Kaya nga no mga kababayan, yung ganun na idadalin lang sa ospital, kailangan pa ipamalita. Mga kababayan. Tapos yun pala, ano lang, talagang hype lang. Pang-hype lang, panghatak lang ng ng mga tao, 'di ba? Kung babasahin mo, ang dami. Ang daming reaction dito sa balita na to mga kababayan. Inilabas nila para mag-McDo. Oh. Sabi ni Myra, sus, paawa lang mga yan para hakot bobo DDS. Kaya nga di ba? Oh. So maliwanag mga kababayan, wala pong nangyaring masama kay Digong, bagkos kabaliktaran pa nga di umano ay mas malakas pa ito ngayon mga kababayan. Sabi nga nila parang kalabaw lang ang tumatanda. Tagahanap pa nga ng mas bata. Di ba? Oh. Mga DDS lang naman ang mga naaawa. Kaya nga, 'di ba? Sir GP, September ba ang pagbasa ng kaso kay Katay Digong? September 23 if I'm not mistaken, Sir Ode Lennon. Yung pagbasa po ng ng tawag dito, confirmation of charges is September 23. Oo. Kung hindi sila naging masama, hindi nila sasabitin yung gulo ng buhay nila kasi kasing gugulo din sila sa gobyerno. Hingi ka kay Kitty ng medical certificate, bigyan ng AX si Digong. Ayos. Ay ayaw daw nila sa paano ba yan? Ayaw daw nila sa ayuda. Hindi na kailangan ng ayuda, bilyon-bilyon ng pera niyan Diba? Ay, alaga 1343 na dagdagan na. 1434 pala, sorry. Oh. Banji Azai 1846, good morning GP, watching from Tokyo, Japan. Dami yung mga taga-Japan dito mga kababayan. Mabuti na lang talaga yung mga inaanak ko nagtago rin ang birthday ko. Ay, nako mga kababayan. Anyway, kalimutan na natin yan. Iwanan na natin. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon mga ka-GP Natics tungkol po sa 74 billion PhilHealth funds sa BICAM mga kababayan. Doon daw ito na mekos-mekos. Nako po, cheese, sabit ulit. Grabe na to Cheese, 142 billion. Tapos sumunod mga kababayan, etong kontraktor na 1% lang daw di umano. Ngayon naman, ikaw na naman ang napapangalanan dito sa 74 billion. Mga kababayan, naku po, ay ano na nangyayari dyan? Cheese! Alala ko tuloy sabi ni JDB dati, hindi, yan, mayaman yan. Wala yan, hindi yan nababayaran. Ngayon mga ka-GP Natics, ano nangyayari? Dito kay Cheese Escudero, bakit palaging pangalan niya ang nadadawit? Ito ba ay part pa rin ng demolition job sa kanya? Mga kababayan? O sadyang ang pangalan niya ay talagang nakikita kahit saan? Oh. Pakinggan natin. Meron lang tayong quick vlog ukol dito sa developments dyan sa Senado, kung saan itong si Senator Ping Lacson ay nagsimula ng investigahan itong misteryo ng 74 billion. 74 billion pera natin at hindi lang pera ng ordinaryong Pilipino. Pera ng ng mga Pilipino na may sakit kagaya ni Bat na miyembro ng PhilHealth. Ay, grabe naman. Ang bilis naman yan. Kaumpisa pa lang. Malabas na kung saan talaga nangyari sa budget sa PhilHealth. At meron
meron kwan kanina, meron debate dyan sa Senate floor at doon. Ang mahirap kasi nito na nangyayari mga kababayan, ano, unahan ko na kayo. Yung mga nasa paligid ni Pangulong Bongbong Marcos, sila yung mga nasasabit yung mga pangalan. Pero, ang napagbibintangan, mga kababayan sa mga pangyayaring ito, ay ang ating Pangulo. Kaya siguro mas maganda talaga, mga kababayan, mga ka-GP Natics, na imbestigahan lahat ng mga nasa paligid, lalong-lalo na itong si Quezon sa kanilang mga pinaggagawa kagaya po ng bagay na ito. Oy, thank you Raymond Jeremia for appreciating the effort na kahit napapawisan na tayo dito sa init. Pero sige lang, tuloy-tuloy ang maganda yung development kaya hindi ito pwede hintayin na para magka-ilaw at magka-aircon tayo. Kasi very important ito. Sa ngayon, Raymond, lumiliwanag na kung sino ang kumuha ng 4 billion na ayuda sa tulong sana sa mga may sakit. Nagkikita nyo si Bat pag high blood, nagkapalit-palitan ng pangalan kasi foggy na. Yung tawag sa English, foggy na yung brain natin pag high blood tayo. But okay lang si Bat. At least nakaka-afford tayo bumili ng medisina, mag-check up sa St. Luke's, pinangkamamahalin hospital, lahat. Paano yung mga mahirap? Correct. Kaya importante talaga sana yun, 74 billion funds ng Philippine Health, PhilHealth. So, ngayon, lumalabas na sa version ng House, sa version budget na House, kasama pa yung 74 billion. Nung dumating sa Senado, tinapyas nila Cheese Escudero ng 40 billion. Natira na lang 30 billion. Tinatapyas nila pang medisina na yan. Grabe mga kababayan ang laki nun. Biruin nyo kung isipin lang natin sa isang tao, halimbawa kayo po mga kababayan na ospital, may sakit po kayo, sabihin natin may diabetic kayo, tapos kayo ay inoperahan kasi nagkaroon kayo ng sugat, nagnanaknak mga ka-GP Natics. Diba? Tayo, bilang isang pangkaraniwang mamamayan at taxpayer, pwede tayong humingi ng tulong sa gobyerno. Pero paano naman kapag ang PhilHealth mo mga kababayan o ang PhilHealth ay walang laman? Paano tayo matutulungan? Ano yan? Mamamatay na lang yung pasyente natin? Diba? Nakakainis mga ka-GP Natics. Biruin mo ang lakas bumanat ni Cheese Escudero pagdating po sa bagay na siya daw po ay demolition job ng mga kongresista dyan sa House of Representatives. Pero mga kababayan, maliwanag ang version dito. Hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero ayon dito sa mga kongresista, maayos pa, kumpleto pa nung nasa kanila ang PhilHealth funds na ito, mga kababayan. Pero pagdating doon sa Senado, chinap-chap na. Aba, ibang klase, masisiba. Tinapyas pa. Nung dumating sa Balcam, kung saan ang nag-uusap lang ay si Cheese Escudero, si Speaker Martin Romualdez, Saldico, at kasama pa dapat si Grace Po, pero ni Cheese. So, siguro nila kasama yan sa mga insertions niya. Kaya napunta sa nakakuha siya ng 142.7 billion. So, dapat rin sagutin niya ni Speaker Romualdez. Maaari mga ka-GP Natics. Itong, tama yung analysis diba dito? Kasi kung halimbawa meron kang pinag-chap-chapan na isang ahensya, kaya ka makakakuha ng mga kagaya po ng 142 billion mga kababayan. Diba? Kasi iipunin mo yan kuha ka dito sa DPWH, kunwari, kuha ka dito sa PhilHealth, kuha ka sa iba pang ahensya, yun, hanggang sa makumpleto mo yung gusto mong amount, di ba? Ano bang kinalaman niya dyan? Dapat rin sagutin niya ni Grace Po. Dapat rin, kasi si Grace Po
Ang umuupo kasi sa Bea BICAM, Apolinario. dapat lahat ng miyembro ng BICAM. Pero ang ginawa nila Romualdez at ni Chis Escudero, gumawa sila yung parang sa final version, sila na lang 4. Si Chis Escudero, as Senate President, kasama yung chairperson ng Committee on Finance na si Grace Poe, at sa House naman si Speaker Romualdez kasama si Saldico na chairperson ng Appropriations Committee. So kasi ang Appropriations Committee Kaya pa Nako. Teka lang. Mabilis tong ng Senado. Pero sa bandang huli naitsapwera na si Grace. Nagmi-meeting Wonder na lang Woman. si Chis Escudero, si Romualdez at saka si Saldico. Doon natanggal yung budget ng from 30 billion plus. So dapat imbestigahan natin ito kasi dapat malaman ng taong bayan sino nagnakaw yung pera para sa medisina ng mahirap. Grabe ha. Nakawan mo pati pera ng medisina para ilang tao namatay dahil hindi nakakuha ng tulong sa gobyerno. Ilang tao namatay. Ha? Hindi ba kayo nakukonsensya dyan? Nakapaikot-ikot kayo sa Paris, France. Ha? Modeling kayo dyan. Pagkatapos, ang nangyayari kasi mga kababayan, nagiging palabigasan na lang ng mga tawag dito ng mga politiko yung pera ng taong bayan na dapat ito ay ginagamit, mga ka-GPNatics, sa mga pangangailangan po ng maralitang Pilipino. Pero ang nangyayari dito, mas malaki pa ang naibubulsa ng mga politiko na ito, mga kababayan, na nakikita naman natin hindi naman tunay na nagsisilbi sa ating bayan, bagkus nagsisilbi sa taong iilan lamang, mga kababayan, na kanilang napapakinabangan. Tapos, yung pera ng taong bayan na dapat ginagamit, di ba, para sa mga maralita, para sa kanilang mga pangangailangan, ay naibubulsa ng mga politiko na kagaya ng mga ito. Di ba? Dapat, ano ba ang pwede nating gawin? Bukod sa pag-iimbestiga, kasi kapag inimbestigahan lang to, wala rin iyang kwenta kung walang makukulong. Dapat may makulong, dapat may maparusahan, dapat nga, mga ka-GPNatics, ibalik na ang bitay. Di ba? Dapat ibalik na ang bitay para matakot ang mga ito, sampulan kapag napatunayan na ito po ay nagkasala. ang pera para ginagastan nyo, yung pera na hindi lang galing sa pawis at dugo ng mga may sakit, kung hindi galing sa mga buhay na may sakit. Ilan namatay na hindi na nakadialysis. Ilan na namatay sa sakit sa puso na hindi na naopera sa puso. Ilan namatay dahil hindi na nakainom ng medisina. Tama naman kayo. Sorry. Hindi po kasama or member ng BICAM si Speaker Martin Romualdez. Pero mga ka-GPNatics, mga kababayan, ako naman, kung titingnan natin, sabihin natin ganyan, lahat ito ay dumadaan sa, kila Saldico dati, di ba? So lahat ito, mga kababayan, kumbaga, chine-check din naman yan ng ating pamunuan, ng Speaker of the House. Again, sabi nga nila, ang pondo ng bayan, lahat, mga kababayan, umiikot yan kung sino yung pinuno nila. Kumbaga, siya pa rin ang magpapasya. Halimbawa, bakit ko nasabi? May mga, tawag dito, may mga budget kasi. Eto, hindi ko alam kung related pa to, pero naririnig ko dati, na kapag ikaw ay may project, mga kababayan, kay speaker ka magsabi. Ilalakad kay speaker. So sa mga ganitong bagay, palagay ko, imposible naman na ang pinakapinuno ng isang institusyon kagaya po ng Kongreso, mga kababayan, ay walang kinalaman. Pwedeng sabihin natin may alam, mga kababayan, pero sabi nga kanina, ito ay
noong nasa House of Representative pa buo, 'di ba? Buo pa. Pero pagdating sa Senado ay chinap-chap na di umano. Mga kababayan, di umano, 'di ba? So ibig sabihin, mga ka-GP Natics, may posibilidad talaga na itong budget na yan na nilaan. Syempre, alam naman natin kapag budget yan, alam talaga ng speaker yan, 'di ba? Yun ang nandoon lang sila sa alam nila na yon. Pero pagdating po sa Senado, labas na sila speaker kasi sabi nila ay na-chop-chop na pagkadating doon sa Senado. Ibang usapan na yon, mga ka-GP Natics. Or pera para bumili ng medisina. So panoorin natin itong debate sa Senado. Uy, may ilaw na. Salamat sa Diyos. May ilaw na. Thank God. Dali. Sandali lang muna. Mag-aircon lang ako. Iniinitan na talaga ako. Sobra-sobra na talaga. Sandali lang. Nasanay na kasi, actually nasanay na talaga yung mga politiko sa kanilang ginagawa na yan. Matagal nang, kalakaran yan mga kababayan. Kaya nga sabi ko po sa inyo di ba kung natatandaan ninyo, yung mga artista na mga laos na hindi kumikita, bakit sila pumupunta sa Senado? Bakit sila pumupunta sa Kongreso? Mga kababayan, dahil doon may malaking pera. 'Di ba? Dahil doon may malaki po silang pwedeng kunin sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan. Constant choice to live better. My husband. Teka lang, patalastas. Walang aircon. Okay, so yan ito na. Ito na ang debate nila, ang hour question and answer dyan sa Senado. Dito natunton na. Yun nga ang sinabi ko, Myra Sandoval. Sa Senado daw, nag-chop-chop. Kasi, di nyo ba narinig yung sinabi ko kanina? Nagtataka daw sila dahil nung nasa HOR pa, kumpleto pa daw. Pero pagdating sa Senado, doon na daw chinap-chop. Ulitin ko lang mga kababayan, yan yung pagkakasabi ko kanina. Wala pa akong sinabi na chinap-chop dito sa HOR. Napaamin ni JBR Sito na ang nilaro at nagnakaw sa 74 billion PhilHealth funds ay doon sa BICAM. Kasi nung nag-meeting yung ganito yan pasensya na, ulitin ko lang ulit. Una yan, nagsisimula ang budget sa DBM, Department of Budget and Management. Correct. Sa Malacanang, di ba? And then mapunta yan sa Committee on Appropriations. Doon i-discuss. Kung approve na lahat ng Committee on Appropriation, pupunta na sa plenary. Yung buong Kongreso na mag-approve. And then kung mag-approve na yung buong Kongreso, mapunta na sa Senado. So doon sa Senado, una, ihihiring yan ng Committee on Finance. Kung okay na yung Committee on Finance, yung open session na, yung lahat ng senador. So okay lang sana dyan. Dyan sa open session, sa Senate version, tinapyas lang ng 40 billion. Pero nung dumating sa BICAM, kasi para mag-reconcile yung two version, House and Senate version, ang BICAM gagawa niyan. Nung dumating na sa BICAM, kung saan nakaupo doon si Romualdez, si Po, si Chis Escudero at saka si Saldico, doon nawala na ng tuluyan. 40 billion na lang naiwan, tinapyas pa, tinanggal pa. So ilan tao nakatulong sana nun. So panoorin natin ito kasi first time ito inamin na senador, kaalyado pa man ni Chis Escudero, na sa BICAM nilaro. Nila Chis, nila Grace Po, nila Romualdez at nila Saldico. So ayan ang nagsiwalat pala niyan mga ka-GP Natics. The permission of the Deputy Minority Leader. Yes, Mr. President. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of the
gentleman from San Juan and the CAD from Iloilo. What you're trying to... my question first, Mr. President, is at what point during the budget deliberations of the 2025 budget was the 74 billion realigned to other items from the PhilHealth funds? By House version or Senate version? Your Honor, Mr. President, sa House version po, nandun po, pero mas nabawasan sa atin ng konti, bahagya. Pero doon po sa BICAM talagang nawala. Mas malaki. How much was realigned in the House version? And how much was realigned under the Senate version? And how much was realigned in the BICAM? From what I remember, Your Honor, Mr. President, doon sa Senate version, nasa 43 billion pa. No? Ang na-realign. Ang natira. Ang natira. Out of Tapos the nung 74 billion. Yes, Your Honor, Mr. President. Tapos nung BICAM, doon nga lang po na nawala na talaga. Okay. So, maliwanag yun. GAA is a general law. Correct. That is correct. And syntax law is a special law. That is correct. And any lawyer will tell you, or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law. That is correct, Your Honor, Mr. In President. other words, what the Senate did and what the House did was illegal. Your Honor, Mr. President, that's already nasa subject na ho yun siguro Alam sa ko po, Supreme Court. tinatanong ko lang. Alam ko nasa Supreme Court. And we're just discussing, dapat alam natin, hindi natin pinayagan, kasi alam nating the GAA, being a general law, cannot amend a special law, which is the syntax law. That is correct, Your Honor, Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the syntax law. Tama po. Yung So bakit nakalusot po sa Senate? Yung syntax law at yung sa PCSO, sa PAGCOR, lahat po yun ay naka-earmark dapat talaga. Yun nga ang tanong ko po. Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate, may mga abogado. Paano po nakalusot na Ano provision yung nalagay niya? effectively inamend ng GAA yung special law? Yun nga po, Mr. President. You may not answer, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Senator Lacson. Salamat, Mr. President. By way of closing my brief interpellation sa good gentleman from San Juan, 2 punto po. Una, importante po yung pinoint out ng good gentleman from Cavite. At yun po yung isang dahilan na kasama ng dating minority leader na si dating Senador Coco Pimentel. Nag-manifest po ako nung BICAM, nung nakaraang budget debates na hindi ko pipirmahan yung BICAM version dahil effectively dinifund ang PhilHealth. Despite the fact, tulad ng pinaalala ng good gentleman from San Juan kanina lamang, yan po ay amounts na earmark. Earmark po ng batas tungkol sa buwis, earmark po mula sa mga government-owned and controlled corporations. Actually, Myra Sandoval, sa totoo lang hindi lang ang Senado ang mayroong problema. Okay? Hindi kasi magagawa yan kung Senado lang. Okay? Mayroon ding problema doon sa mga member ng House na mga kurakot. Yan ang totoo. May mga sabuatan na nangyayari dyan. Kung sasabihin natin si Escudero lang, hindi ako sang-ayon na si Escudero lang. Meron po yan na mga kasapakat doon sa House of Representatives. Bakit kanyo? Isa ng patunay, yung siya po ay nagpunta, mga kababayan, doon sa House of Representatives Bonifacio Day. Anong doon? Di ba dapat holiday yun? Oh, sabi niya, kung ito ay nagtatrabaho lang siya, bakit siya lang? 24 ang member ng BICAM, mga kababayan, mga ka-GPnatics, 12 sa House, 12 dito sa Senate. O bakit siya lang ay nakita doon? Diba? Meron din liability ang ilang mga kongresista dyan. Sigurado tayo dyan. Hindi yan magagawa ng Senado lang, mga kababayan. Kaya nga ngayon, sabi nga niya, diba? Ayaw lang pangalanan ni Chise. Sabi niya ganon, bakit napapansin nyo yung 1% lang? Ay, iba pa to, iba pang usapin to Hindi lang ito dun sa PhilHealth. Diba sabi niya ganon? Kasi puro siya alipay, puro deny. Bakit napapansin nyo yung 1% lang, yung 99% hindi nyo napapansin?
So meaning to say, mga kababayan, may gusto rin siyang ituro. 'Di ba? Oh. And pangalawa po, Mr. President, muli, kaya po importanteng constitute at ma-convene muli yung Joint Congressional Oversight Committee sa Universal Healthcare Law para iwasto, no, yung mga mali noon, punuin yung mga gaps para hindi po paurong kundi pasulong yung implementasyon natin ng UHC. Yung nabanggit po ng good gentleman from Cavite and San Juan, yan nga po yung kaso na nasa Korte Suprema pa. At sana po, kung maagang magkaroon ng ruling dyan at hari nawa alang-alang sa DOH at PhilHealth, mas maaga nang maibalik ng executive yung pondong iyan sa PhilHealth para hindi na kailanganin pa ng Kongreso mag-appropriate parang muli ng 74 billion pesos na yan na talaga namang by laws ay earmarked para sa PhilHealth. Maraming salamat sa Iyan ang nakakatakot, Tita Josephine, no? Yung maghahakot-syaba yung mga ito. Sa totoo lang, mga kababayan, kaya rin nasasabi ko na malakas din ang loob ni Speaker, ni Senate President Escudero, mga kababayan, dahil marami pa rin siyang kakampi dyan sa House, eh. Diba? Mula sa Senate. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Tiveros. Okay. So, yung sinasabi ni Senator Ping Lacson at ni Senator Hindi ako naniniwala na nag-resign dahil sa sakit si Saldico. Makikita nyo naman kasi kung may sakit, mga kababayan, unang-una yung malalaman, dapat ito ay na-admit sa ospital. 'Di ba? Ang palagay ko dito, na-booking, mga ka-GPnatics, na-booking nila Congressman Sandro Marcos. Ang problema dito kila Saldico, kaya ganyan po ang nangyari. Kaya ngayon nga, 'di ba? Ang binabalingan nitong si Escudero, mga kababayan, ay si Saldico. Sila lang naman ang may kaalaman dyan, eh. Sila lang ang may nalalaman hinggil po sa pag-chop-chop ng budget po. Ontiveros, yung sin tax law. Meron kasi tayo tinatawag na sin tax law. Yung mga taxes, na malalaki ang taxes, galing sa collection sa sigarilyo, sa collection sa mga alak, ganon, mga taxes sa alak, sa tuwing bebenta ng alak, ganon, manufacture ng alak. Kumbaga, hindi alam naman ng gobyerno, hindi yan talaga matanggal sa buhay ng tao. Pero, para lang, yung mga umiinom kasi, bumabaksak rin sa ospital, eh. Yung nagkaka-lung problem, kidney problem, ganon, di ba? Yung mga naninigarilyo, nagkaka-cancer, ganon. So sa ospital rin yan ang baksak. Kaya sabi ng gobyerno, okay, since hindi natin maalis yung sins na yan, like panigarilyo, like panginom ng alak, ganon, gumawa lang tayo ng budget na sin tax law na okay, hayaan natin kolektahin pa rin dyan sa mga sin taxes na yan, pero ibalik natin ilagay natin sa PhilHealth. Ilagay natin sa PhilHealth para pang tulong lang man sa mga magkakasakit sa pag-inom, sa alak o ano paman, ganon. So, hindi talaga dapat yan tinatanggal kasi nasa batas yan. Ang ginawa, kaya sabi ni Ping Lacson, illegal yan dahil ang ginawa nila Romualdez at nila Cheese, although gusto pa natin pakinggan, baka kung magsalita na si Romualdez dito, sasabihin niya, ay hindi, kaya nga yung House version, hindi namin tinanggal yan. Ha? Sa House version, andyan yan. Ang nagtanggal yan si Cheese talaga. Kasi kung maalala na... Actually, yun yung gusto kong marinig, mga kababayan. Di ba na magsalita tong si Speaker Martin? Kasi ngayon, ang pinopropose pa lang niya na bill is magkaroon ng open BICAM. Di ba? Yung open to public. Hindi ko alam kung itong mga member ng BICAM ay sila po ay gugustuhin nilang mangyari yon.
Ngayon mga kababayan, dahil nga sa issue nito, dahil sinasabi ang House version ay wala pong bawas, walang kinap. Kung lalabas at ituturo itong Senado, mga kababayan, ay mas mapuputukan sila. So ngayon, magkakaroon ng banggaan, magpapakitaan ito ngayon ng sinasabi po natin ng mga dokumento at mga katibayan. Kung sino ang nagsasabi ng kabulukan at sino po ang nagsasabi ng katotohanan. Ito ang hinahanap natin ngayon eh. 'Di ba? Sa ngayon kasi nagtuturuan pa sila. 'Di ba? Lalong-lalo na itong si Cheese, puro deny ang ginagawa, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Turo ng turo dun sa House. Kaya antayin natin na magsalita mismo itong si Speaker Martin Romualdez kung sila po ay walang ginawa, mga kababayan, na pag-chop-chop kasi ayon sa kanila, House version nila, malinis daw di umano. Lumabas doon sa discussion nila, sa House, kompleto pa, buo, 74 billion. In fairness kay Romualdez. Pagkatapos napunta sa Senate, natapyas ng 40 billion. 41 billion. 31 billion, kaya naging 44 billion. And then, good as dry food, low in sodium puro and patalastas naman to si Bad. Ang dami. 33 billion pala, 33 billion. Pagkatapos, pagdating sa PICAM, naalis na talaga. Sino nag-alis? Si Cheese ba o si Martin Romualdez? So dapat magsalita rin si Martin Romualdez dito. Magsalita rin si Saldico. Magsalita rin si Grace po. Magsalita rin si Cheese. Pero in fairness, mukhang ang blame talaga napupunta kay Cheese. Kasi kung tingnan nyo ang pattern sa... Sabi ni Frozen Heart, bakit hindi pa sila tanggalin sa laki ng pera? Sa laki ng pera ang involved. Ito na nga eh. Kayo na po nagsabi. Dito sa Pilipinas, pag may pera ka, hindi ka nakukulong, mga kababayan. 'Di ba? Hindi ka nakukulong. Pero kapag wala kang pera, pag ikaw ay sino, parang sabi na yung kanta, sino? No, si ba sila? 'Di ba? Yung mga maliliit na tao, yun kagad yung nakukulong kasi hindi kayang ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Pero yung malaki na po ang naibulsa, mga kababayan, yan din ang ginagastos nila para ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Hanggang ngayon, 'di ba? Nandyan pa rin sila nakaupo, nandyan pa rin. Mga kababayan, sila pa rin ang nakikita natin paulit-ulit ng mga muka. At kapag tinatanong mo, wala, hindi sumasagot, nagtuturo lang, nagyayabang pa. Kaya nga, wala tayong mabuking-buking kasi, mga kababayan, ang ginagawa nilang mga yan, sabuatan. 'Di ba? Dahil pag may sabuatan, may naitatago sila na mahirap po natin mahalungkat. House intakto, 74 billion under kay Romualdez. Napunta napunta sa Senado, tinapyas ng 30 billion o 40 billion. And then, lalo na sa BICAM, mas nawala na talaga. So, si Cheese kaya ang gumawa nito. Kasi naglalaway na talaga yan siya sa 142.7 billion. Pakinggan natin. Baka sasabihin na naman ni Cheese, kasalanan dyan yung media. Sila nag-report yan. Sila nagsabi na. Tingnan natin kung kaya niya gawin niya kay Ping Lacson. Baka patay na siya bukas kung gagawin niya kay Ping Lacson. So, tingnan natin kung anong sasabihin niya ngayon. Pero, nakikita nyo na, grabe talaga itong mga tao na ito. Grabe na nga ginawa nila sa impeachment. Pero ito mas grabe sa akin dahil dito buhay ang nakataya. Buhay ang nakataya. Lalo na yung mga may sakit. Lalo na kahit si Bat ngayon. May pinch nerve ako dito. Grabe, araw-araw. Titingnan pa kung kaya ng gamot, pero ang sakit-sakit, kaya parati kuhawag dito. O minsan, kung may sakit na talaga, dahil sa sakit, nakakalimutan ko na yung mga pangalan, na iba-iba yung pangalan, o kung high blood ako. So alam ko yung problema ng mga may sakit, mga young at hearts tulad ko. Pare-pares tayo talaga na concern tayo sa may sakit. Hindi lang naman yan, di ba? Tayo din ang hihinayang doon sa nangyari dyan sa impeachment trial kasi we wanted to know the truth is, mga kababayan. Kung ano ba talaga yung katotohanan, di ba?
Lalo na ngayon na hindi lang pala yun ang nangyayari. Parang lumalabas na ngayon paunti-unti yung mga itinatago na kabulukan ng mga politiko natin. Na kaya nila parang lumalabas, mga kababayan, nagkakampihan ng mga ito dahil sila mismo yung masasabi natin na may kinalaman sa isa't isa. 'Di ba? Parang ano na nagmamatch na nagdudugtong-dugtong na yung mga hinala natin na kaya kailangan pagtakpan mo si ganito para ikaw, yung problema mo ay mapagtakpan din. Kailangan takpan mo si ganito, pagtanggol mo si ganito para hindi maungkat yung sayo. Parang ano na, mga kababayan, parang sila ay blackmailan na ang nangyayari dito ngayon. Alam ko yan, lalo na yung mahirap kasi marami rin ako na tinutulungan mga mahirap na kamag-anak sa Zamboanga na hindi natutulungan ng gobyerno. So, nakikita ko yung paghihirap nila pagkatapos patiyan, nanakawin nyo pa. Ha? Medisina na yan, pinaka basic need na tao. Yan, pwede ka pa hindi makain siguro sa isang araw, pero kung hindi ka makainom ng medisina, pwede mamamatay ka eh. So grabe talaga. Kaya ikalat nyo to, dapat malaman talaga ng tao. Mag-ingay tayo dito sa issue. Dapat mag-i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog, i-share nyo sa mga inbox nyo at saka sabihin nyo talagang gusto malaman ng taong bayan. Kaya dapat, mga kababayan, tayo ay maging mapagmasid. Panoorin natin ang mga nangyayari doon sa ginagawa po nilang investigasyon, mga ka-GP Natics. GP, ikaw nga hindi nakikinig Hindi nag-catch up nga ako, mga kababayan diba? Maaga pa lang, nandito na ako actually 3 days ago, nandito na ako sa Maynila. Kaya lang, wala pa, hindi pa tayo hindi pa ganun kaano yung utak natin para bumalik kaagad. Nakikinig lang tayo sa mga bali-balita. Ngayon, hindi na ako nakatiis Talagang naiinis na ako dito kay Cheese, mga kababayan. Parang gusto ko nang ipalaman sa tinapay. Wala diba? Wela ni Lavinia, ang daming nakasangkutan ni Cheese Escudero tungkol sa corruption. Action, urgently on this matter. Dapat talaga actionan. Mga kababayan, yan naman ang nangyayari ngayon Talagang lahat po ay nakatutok talaga. Lahat ang mga mata ay nakatingin kay Cheese Escudero. Kaya nga ito, ang ginagawa niya kapag may balita, press con agad. Diba? Hot seat talaga si Cheese Escudero ngayon, mga ka-GP Natics. Kaya nga parang dahil nga doon sa ginawa niya na pagkampi, alata naman diba? Kamping-kampi ito kay Sara Duterte pagdating dyan. Kaya nga, hindi kayo nagtataka na nanatili siya dyan sa pwesto. Mukhang yan ang naging kasunduan nila diba? Mukhang naging yan ang kasunduan. Mananatili ako bilang SP, tulungan mo naman si Sara Duterte para hindi siya ma-impeach. Para hindi matuloy ang impeachment trial. Parang ganun lang. Diba? So abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ito naman ang pag-usapan natin. Iwanan naman natin si Cheese Escudero. Mga ka-GP Natics, maraming mga balita hinggil dyan. Alam ko sa mga ibang mga pro-admin vloggers, kanila pong ikinontent ito. Kagaya nga po kanina, binabanggit nyo si Coach Jarrett, mga kababayan, at iba pang mga vlogger. Maayos ang kanilang mga paliwanag hinggil po doon sa 142 billion, dito sa nakuha po ng kontraktor na nag-donate po ng tawag dito, 30 million kay Cheese nung panahon po ng kampanya na kumita pa ng hindi lang 10 ulit, mga kababayan, kasi 30 million tapos 5 billion mahigit yung nakuhang kontrata. Yan na naman, lumabas na naman si utang na loob. Parang sige, ambunan nyo ako na sa aking kampanya. Pag ako ay nanalo, babalikan ko kayo. Parang ganon no? Okay? So ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Ano lang tayo, update dito sa missing Sabongeros.